ang Iran ay nagsagawa ng isang aksyong militar na provokasyon laban sa Estados Unidos ng Amerika at sinubukan pa nilang atakihin at sakupin ang isa sa mga barko ng Amerika sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Kamakailan, tinangkang atakihin ng Iraniyanong hukbong revolusyonaryo ng Islam gamit ang drone ang aircraft carrier na Abraham Lincoln ng Amerika sa Dagat Arabian. Ayon sa militar ng Amerika, isang Shahed drone mula Iran ang papalapit sa aircraft carrier na walang malinaw na layunin, kaya ito ay pinabagsak ng F-35 jet. Hindi lang iyon ang tangka ng pag-atake, sinubukan din nilang kunin ang isang barkong Amerikano. Sa episode na ito, ikukwento ko lahat ng detalyado. Matapos ang provokasyon, inihayag ng Tehran na bukas silang makipag-usap ng direkta sa mga Amerikano ngayong Biyernes para mapakalma ang sitwasyon. At ito ang nakakatawa. Sa Tehran, mas gusto nila ang mungkahi na lumikha ng regional consortium para sa paggawa ng atomic energy. Inilabas ng Estados Unidos noong nakaraang taon, bago pa ang 12 araw na digmaan. Bakit pa magtagal sa tawaran kung babalik din sa pinagmulan? Maliwanag naman ang sagot. Ayon sa Reuters, lalong nangangamba ang mga awtoridad ng Iran na ang posibleng pag-atake ng Estados Unidos sa bansa ay maaaring magdulot ng muling pagputok ng malawakang protesta at pagbagsak ng rehimen ng mga ayatollah. Sa isang huling pagpupulong, iniulat kay kataas-taasang pinuno ng Iran na si Ali Khamenei na umabot na sa sukdulan ang hindi pagkakasiya ng publiko sa kalupitan ng pagsupil sa protesta, kaya't hindi natakot ang pumipigil sa mga Iranian. Napagpasyahan ng awtoridad ng Islamikong Republika na ang panlabas na presyon gaya ng posibleng pag-atake ng Estados Unidos ay magpapalakas ng loob sa mga nagpoprotesta. Pag-usapan natin ito ng sabay. Ako si Alexi Pechi. Bago tayo magsimula, pakisubscribe sa channel na ito, i-like at mag-comment sa episode. Huwag kalimutang mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang paggawa nito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Salamat sa suporta at donasyon ninyo, kaya namin nagagampanan ang aming trabaho. Kaya, ang balita na gumulantang ngayon sa Gitnang Silangan dahil ito ay maaaring maging dahilan ng pag-atake sa Iran mula sa Estados Unidos ng Amerika. Inanunsyo ng hukbong dagat ng United States na pinabagsak nila ang mga Iranian Shahed drone sa Dagat Arabian matapos lumapit sa aircraft carrier Abraham Lincoln. Ayon sa pamunuan ng Amerika, nangyari ang insidente noong Martes, Pebrero 3. Ayon sa militar ng Amerika, isang Shahed drone mula Iran ang lumipad papunta sa aircraft carrier at pinabagsak ng F-35 fighter jet. Ang F-35C mula sa aircraft carrier Abraham Lincoln ang bumaril sa Iranian drone bilang depensa at para protektahan ang carrier at mga tauhan nito. Sa insidente, wala ni isang Amerikanong sundalo ang nasaktan at wala ring nasirang kagamitan. Iniulat din ng Central Command ng United States Military ang isa pang insidente sa Strait of Hormuz. Ayon sa ulat ng command, 2 bangka at isang drone ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang umatake sa isang barkong pangkalakalan na may bandilang Amerikano na tinatawag na Stena. Mahalaga at narito ang CP mula sa Central Command ng Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos. Lumapit sila sa tanker at nagbanta na sasampa at sasakupin ito. Kaya pinabilis ng barko ang takbo at hindi nila ito nakuha. Mahalagang tandaan na nangyari ito kasabay ng diplomatikong negosasyon sa posibleng kasunduang nuklear ng Iran at Estados Unidos. Nauna nang nagbabala si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na kung walang mararating na kasunduan, maaaring mangyari ang, ayon sa kanya, masasamang bagay. At partikular na tinutukoy dito ay ang pag-atake sa Iran na nakatuon sa baybayin ng Iran. Ang Abraham Lincoln Aircraft Carrier Strike Group ay mahalagang bahagi ng pagpapalakas ng presensya ng militar ng United States sa Gitnang Silangan. Ang pagpapalakas na ito ay kasunod ng marahas na pagsupil sa mga anti-gobyernong protesta sa Iran noong nakaraang buwan na pinakamadugong kaguluhan mula revolusyon ng 1979.
Paalala, ang malawakang protesta sa Iran na nagsimula noong Disyembre dahil sa matinding krisis sa ekonomiya ay opisyal na nagresulta sa 3,117 na namatay. Iniulat ng Time, ayon sa Ministry of Health ng Iran, na mahigit 3,000 ang nasawi. Nagbanta si Donald Trump sa Iran ng matinding pag-atake kung dadahas ang mga protesta at nagpadala ng mga barkong pandigma sa baybayin ng Islamic Republic. Nagpadala rin sila ng dagdag na air defense system tulad ng CAAT sa gitnang silangan. At ngayon, ang pinakamataas na leader ng Iran na si Ali Khamenei ay nagbabala bilang tugon na kung magkakaroon ng digmaan, magiging panrehiyon ang digmaan na ito. Ngunit kalaunan sa Iran ay naglabas na sila ng hindi na ganoon katapang na mga pahayag. Maaaring makipagkasundo ang Iran sa Estados Unidos tungkol sa nuclear program nila at payagan lumala ang mga banta ni Donald Trump tungo sa armadong labanan. Nagbabalak ang mga negosyador mula White House at Tehran na magdaos ng bihirang personal na pagpupulong para talakayin ang de-escalation. Ikinuwento ito ng ilang opisyal mula sa Iran at gitnang silangan sa New York Times. Ayon sa dalawang source, handa ang Iran na pansamantalang itigil ang nuclear program para mapakalma ang sitwasyon. Mas nais nilang maisakatuparan ang mungkahing lumikha ng Regional Consortium para sa Atomic Energy. Noong nakaraang taon pa inilabas ng Estados Unidos ang mungkahing ito bago pa ang 12 araw na digmaan noong Hunyo. Kaya bakit kailangan pa ito hanggang ngayon? Kung babalik ang Iran sa kung ano ang sinabi noong isang taon. Noong isang taon sinabi ng mga Amerikano na hayaan ninyong kunin namin ang inyong produksyon ng atom sa ilalim ng pamamahala ng isang regional consortium. Ang consortium ay kapag pinapayagan ang ibang bansa na makilahok sa pamamahala, ibig sabihin, hypothetically, sumasali sila rito. Nandyan ang Saudi Arabia, Qatar, Oman at Estados Unidos na namamahala sa atomikong enerhiya ng Iran. Sa ganitong paraan, kontrolado at malinis ang proseso na nagpapatunay na hindi layunin ng Iran ang gumawa ng nuclear bomb. Noong una, sabi ng Iran na hindi nila papayagan at ayaw magbigay, pero baka pwede pang pag-usapan ito. Kamakailan, nakipagkita ang kalihim ng National Security Council ng Iran, Ali Larijani, kay Vladimir Putin ng Russia. Dinala niya ang mensahe mula kay Ayatollah Ali Khamenei ukol sa posibleng pagpayag ng Iran na ipadala ang enriched uranium sa Russia. Isinama ang opsyong ito sa internasyonal na kasunduan noong 2015 na nilisan ni Trump. Binanggit ni Ali Shamkhani, tagapayo sa politika ng HNMN, ang isa pang opsyon. Hindi planong ilabas ng Iran ang kanilang enriched uranium reserves, pero maaari nilang ibaba ang enrichment mula 60% hanggang 20%. Ayon sa kanya, sa ilang kondisyon, walang dahilan ilabas ang nakaimbak na materyales mula Iran. Kung ayaw ng United States sa 60%, pwedeng gawing 20% ang enrichment. Pero sila dapat ang mag-alok. At dito, gusto ko talagang sabihin, "Nako, mapapasama kayo niyan, nako, mapapasama talaga kayo." Pangungunahan ni na Steven Witkoff, espesyal na kinatawan ni Trump sa gitnang silangan, at manugang niyang si Jared Kushner ang negosasyon sa Biyernes, ayon sa New York Times. At syempre, si Abbas Araghchi ay ang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran. Sa pulong, inaasahang dadalo ang mga mataas na opisyal mula Turkey, Qatar, Egypt at posibleng mula sa iba pang bansa sa rehiyon. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang linggo, mga diplomat mula Turkey, Egypt, Oman at Iraq ang nakipag-usap sa dalawang bansa. Pero bakit nga ba ang Iran, pasensya na, ay biglang umatras? Lalo nang nag-aalala ang mga autoridad ng Iran na maaaring magdulot ng muling protesta at pagbagsak ng rehimen ang posibleng pag-atake ng Estados Unidos. Iyan ang ibinalita ng ilang opisyal ng Iran sa Reuters ayon sa kanila sa isa sa mga huling pagpupulong. Iniulat na umabot na sa punto na hindi na takot ang pumipigil sa mga Iranian dahil sa kalupitan ng pagsupil sa kamakailang protesta. Napagdesisyunan ng mga autoridad ng Islamikong Republika na ang panlabas na presyon gaya ng pag-atake ng Estados Unidos ay magpapalakas ng loob sa mga nagpoprotesta. Ayon sa ilang source ng ahensya, posibleng mas maging marahas ang mga bagong protesta dahil sa pagsupil sa mga naunang demonstrasyon.
Sabi nila, maiintindihan ng mga nagpoprotesta na wala na silang mawawala. Kasabay nito, nagbabala ang isa sa mga kasalukuyang opisyal ng Iran na kung magkakaroon ng pag-aaklas sa bansa, sa kasamaang palad ay mas lalo pang titindi ang karahasan. Sinabi niya na ang pag-atake ng Estados Unidos at galit na demonstrasyon ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng kasalukuyang rehimen. Ito ang pangunahing problema para sa mga pinakamataas na opisyal. At ito rin ang nais ng ating mga kaaway. Dagdag pa, ilang oposisyong politiko mula sa dating elite ng Iran ay nagbabala sa autoridad na ang galit ng mamamayan ay nagbabantang pabagsakin ang rehimen. Sinabi ng dating punong ministro ng Iran na si Mir Hossein Mousavi na nasa house arrest mula 2011, ang ilog ng mainit na dugo sa malamig na Enero ay patuloy na kukulo hanggang mabago ang kasaysayan. Anong wika pa ba ang kailangan para maintindihan yung sawa na ang tao sa sistema at hindi na naniniwala sa kasinungalingan ninyo? Tama na, tapos na. Gusto kong tapusin ang episode na ito sa isang sipi mula sa Axios na nagsasabing ang Iran o mas tama, ang rehimeng Ayatol ay nasa bingit na. Sipi. Hiniling ng Iran na baguhin ang lugar at forma ng negosasyon sa Estados Unidos. Ngayong Biyernes, 2 ulit na nang inis ang militar ng Iran sa mga barkong Amerikano sa Persian Gulf. Maaaring hikayatin ng mga insidenteng ito at bagong kahilingan si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na iwan ang diplomasya at piliin ang opsyong militar. Sa mga sandaling iyon, nakapagtipon na siya ng napakalaking armada at lakas militar sa Persian Gulf. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito at sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.